Malinaw na ipinahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang intensyon na gamitin ang lahat ng legal na remedyo upang hamunin ang arrest warrant na inisyo laban sa kanya ng International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Aktibong isinusulong ng kanyang legal team ang ilang domestic legal na estratehiya upang harangan ang kanyang pagkaaresto o pagsuko sa isang dayuhang hukuman na naglalayong pigilan siyang ipadala sa The Hague, Netherlands. Alinsunod dito, eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radio Cebu News Team si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV at sinabi ni Trillanes na kung naaayon lamang sa nais niya, mas mabuting parehong proseso ng pagkaaresto ni dating Pangulong Duterte na dinala sa The Hague sa pamamagitan ng isang katulad na ICC warrant na nailabas noon. Kaya para kay Trillanes, kung nangyari ito noon, bakit hindi na ito magagawa ngayon? Sa katunayan, nilinaw din anya na ang kaugnay na batas ay ang Republic Act 1951 na nagsasaad na kung ang isang akusado ay iimbestigahan para sa crimes against humanity ng isang international tribunal, binibigyan nito ang mga otoridad ng bansa ng kakayahang isuko ang akusado sa international tribunal. Sinabi pa ni Trillanes na ang Republic Act ay malinaw at kitang-kita na naging batayan nito ng pag-aresto kay dating Pangulo at sinasabing hindi ito pinawalang bisa ng Korte Suprema. Sa makatuwid, matatag ang posisyon ni Trillanes na napakaposibleng gumawa ng isang bagay para kay De La Rosa sa panahong ito katulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Bagamat nilinaw din ni Trillanes ang umano'y legal na remedyo na mayroon ang kampo ni De La Rosa kung hindi ito makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO at nangangahulugan lamang ito na hindi ito inalok ng Korte Suprema ang TRO katulad ng nangyari kay Duterte noon. Maliwanag na maliwanag po yan. Kaya yun yung naging basihan nung kay Digong at hindi po yan na pinawalang bisa ng Korte Suprema. Kaya kung pwedeng gawin nun, dapat pwedeng gawin niya yun. O ngayon yung sinasabi nilang legal remedy, pagka hindi siya nakakuha ng TRO, ibig sabihin, parehas ng kagaya nung kay Digong, hindi rin binigyan ng Korte Suprema. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo John Acanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!